Hinahanap pa rin ni Rei si Sanraku, at nakausap niya ang dalawang adventurer na nakakita sa kanya kanina. Sinabi niyang nakita niya na may lason ang player na si Sanraku, at tumatakbo ito papunta sa loob ng bayan. Nakasuot ito ng maskara na mukhang manok kaya hindi niya alam ang kanyang tunay na itsura. Hindi makapaniwala si Rei na tinalo ni Sanraku ang area monster nang hindi dumadaan sa unang bayan. Nagpasalamat si Rei sa impormasyon at binigyan ng regalo ang dalawa. Nagpaalam na si Rei sa kanila, at mabilis na umalis. Sinabi ng lalaking adventurer na base sa kanyang emblem, ang high-level player na kanilang nakausap ay mula sa isang clan, na nakafocus sa paghunting sa unique monster, na si Lycagon ang Night Slayer. Tinanong ng babae kung ano ang unique monster. Sinabi ng lalaki na ang unique monster, ay mga espesyal na uri ng monster na may sariling pangalan at title. Ang mga normal na monsters ay kusa lang nagre-respond kapag napatay mo ito, ngunit ang unique monster ay nag-iisa lang sa buong server. Pinaniniwalaan na merong 7 unique monsters sa buong game, ngunit wala pang nakakaalam kung saan at paano sila nagre-respond. Ang mga malalakas na players ay bumuo ng mga clan na nakafocus na huntingin ang mga unique monsters. Ngunit ang kanilang problema ay sobrang lakas ng mga ito. Ang Shangri-La Frontier ay halos 1 taon na, at meron ng mahigit 30 milyong players. Hanggang ngayon wala pa ring nakakapatay sa kahit isang unique monster. Lingid sa kaalaman ng lahat, nag-respawn na ang unique monster na si Lycagon, at kasalukuyang nasa harapan ni Sanraku. Iniisip ni Sanraku na ang mga goblin na nakalaban niya kanina ay malalakas na, ngunit saglit lang silang tinapos ng unique monster. Kung tatamaan siya ng kahit isang one-hit ng monster na ito, ay siguradong patay siya. Sinugod na siya ng monster, sinangga niya agad ito at nag-counter-attack. Ngunit sobrang kunat ng monster, at parang wala lang nangyari. Natawa na lang si Sanraku, ngunit sa isip niya ay muntikan na siya kanina. Kung hindi siya nakipaglaban sa mga goblins buong gabi, at hindi niya nakuha ang skill na perfect parry, ay siguradong patay na naman siya. Sinugod siya muli ng monster, at bahagyang nakailag si Sanraku. Sinabi niyang kung hindi niya ibibigay ang lahat ay siguradong mayayari siya. Ginamit na niya ang kanyang Vorpal Choppers, at tumira ng critical sa monster. Kasunod nito ay naglagay siya ng blessing na slide step, upang tumaas ang kanyang evasion. Umatake na naman ang monster, ngunit dahil mataas ang kanyang evasion ay hindi ito tumama sa kanya. Saglit na nawala ang monster sa kanyang harapan. Lumabas ito sa kanyang likuran at biglang umatake. Muli itong nawala at nagtago sa dilim. Lumabas naman ito sa kanyang tagiliran, at walang humpay na umatake. Para bang tumeteleport ito sa dilim. Lumabas ulit ito sa kanyang likuran, mabuti na lang at nagamit niya agad ang perfect parry. Sa tuwing natatakpan ng ulap ang buwan ay nakakapagtago ang monster sa dilim. Lumabas ang monster sa kanyang harapan, at nagpatuloy ang kanilang laban. Patuloy pa rin itong nawawala at lumalabas kahit saan. Kahit nakakatama si Sanraku ng mga criticals, sinabi niyang mas makapal ang balat nito kesa sa kaliskis ng snake monster. 5 minuto na siyang nakikipaglaban, at sa pagkakaalam niya ay halos 200 critical hits na ang kanyang nagawa. Ngunit parang hindi nababawasan ang buhay ng unique monster. Ang kanyang sandata ay halos paubos na ang durability, at nagsisimula ng masira. Kung hindi siya makakakita ng malambot na parte sa monster, ay siguradong mababasag na ang kanyang weapon. Sinabi niyang masyadong malayo pa ang level gap ng monster sa kanya ngayon, ngunit ito ang dahilan kung bakit nagustuhan niya ang Shangri-La Frontier. Dahil binibigyan siya nito ng excitement na hindi niya natagpuan sa ibang games. At dahil dito nagpaulan pa si Sanraku ng napakaraming critical strikes. Sinabi niyang napakarami na niyang nalarong trash games, at ang lahat ng mga ito ay merong bug at glitches, kaya napakahirap talunin ng mga boss doon. Dito pa ba siya susuko sa isang dekalidad na game? Sabay tira ng malakas sa mata ng monster. Ngunit napakakunat ng talukap nito, kaya tumilapon siya sa impact. Sinabi niyang malayo na siya sa attack range ng monster, ngunit umalulong ito at biglang hindi nakagalaw si Sanraku. Nagdilim ang paligid at nawala ang unique monster. Nagulat na lang siya nang makitang wala na ang kanyang mga binti. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Tanggap na niya ang realidad na hindi pa sapat ang kanyang lakas laban sa monster. Sinabi niyang isang himala na may natira pa sa kanyang buhay nang tamaan siya ng atake nito. Hinangaan niya ang lakas ng monster na kanyang nakaharap. Sinabi niyang ang sobrang kalakasan nito ay intensyonal. Malamang sinadya itong iprogram sa kanya nang gumawa ng laro. Dahil dito nabuo ang kanyang desisyon.
Sinabi niyang wala na siyang pakialam sa istorya at final boss ng game na ito. Hindi man ngayon ngunit isang araw ay tatalunin kita. Kaya huwag mong hahayaan na may makatalo sa iyong iba hanggat hindi pa ako malakas. Hindi pa siya natatapos magsalita ay tinapos na siya ng unique monster. Makikita na siya ay tinamaan ng curse mark ni Lycagon. Paggising niya sa save point ay agad niyang nakita ang marka ng sumpa. Sinasabi ritong hindi siya makakapagsuot ng equipment sa mga lugar na apektado ng curse marks. Nang tingnan niya ang mga apektadong lugar, ay nakita niyang halos buong katawan niya ang may marka. Hindi siya makakapagsuot ng equipment sa kanyang upper at lower body. Nagalit siya sa unique monster dahil halos wala na siyang depensa. Ngunit hindi pa rito natatapos ang detalye ng curse mark. Sinabi rin dito na ang mga monster na mas mababa ang level kay Sanraku ay tatakbo kapag nakita siya. Maiiba rin ang mga conversation sa kanya ng mga NPC. At ang apektadong parte ng curse mark ay magkakaroon ng magic resistance. Ang makakapagtanggal lang ng curse mark ay ang dasal ng isang high-level saint or kung matatalo niya ang nagbigay ng sumpa. Naisipan niyang lumabas muna sa bayan bago pa siya masiraan ng bait. Ngunit hindi mawala sa kanyang isip ang nangyari, kaya napasigaw siya sa gitna ng bayan. Napaisip ang mga tao kung ano ang ginagawa ng hubad na manok. Kinalma ni Sanraku ang kanyang sarili. Sinabi niyang sa tagal niyang paglalaro ng mga trash game ay natutunan na niyang maging mahinahon at pag-isipan ang mga gagawin desisyon kapag hindi pabor sa kanya ang sitwasyon. Nakita niyang nakakuha siya ng malaking experience sa pakikipaglaban sa unique monster. Kaya kahit hindi niya ito natalo ay nag-level up pa rin siya dahil sa laki ng experience na kanyang nakuha. Ginamit na niya ang kanyang mga stat points at inilagay ang karamihan ng mga ito sa luck. Ngunit nalimutan niyang lagyan ang vitality. Nangangahulugang isa na siyang glass cannon at isang tama lang sa kanya ng kalaban ay patay siya. Naisip niyang kaya siguro hindi siya na one hit ng unique monster ay dahil sa taas ng kanyang luck. Napaisip tuloy siya kung okay lang ba na umasa na lang sa luck ang kanyang karakter para hindi agad mamatay. Bigla naman may bumagsak na monster sa kanyang ulo. Nakita niyang kamukha ito ng Vorpal Bunny ngunit kakaiba ang damit nito. Nagtaka siya kung bakit may monster na nag-respawn sa loob ng bayan. Nang nilapitan niya ang monster ay bigla itong tumakbo, kaya hinabol niya ito. Habang tumatakbo iniisip niya na isa itong event, at sa oras na mahuli niya ito ay makakakuha siya ng rare item. Kalaunan ay na-corner niya ang rabbit. Ngunit nagsamon ito ng pinto at pumasok sa loob. Nakita ni Sanraku na may nakasulat na unique senaryo sa pintuan. Naalala ni Sanraku na nabasa niya sa game guide na maraming side quest ang larong Shangri-La Frontier. Isa na rito ang explorations at ang mga unique scenarios. At dahil walang nasusulat na guide tungkol sa mga unique senaryo, pinaniniwalaang ang mga equipments at skills na makukuha rito ay mas malakas kaysa sa mga normal na quest. Ito ang dahilan kung bakit maraming malalaking plan ang desperadong mahanap ang mga ito. Sobrang natuwa siya at sinabing siguro ito ay dahil sa kanyang mataas na luck stat kaya hindi niya ito palampasin. Ngunit hindi niya nakita ang level requirement ng senaryo. Nagulat siya nang makita ang bayan ng Rabituza. Ito ang bayan ng mga Vorpal Bunnies. Iniisip niyang inimbitahan siya rito dahil marami siyang hinanting na Vorpal Bunny noon. Nagulat siya nang magsalita ang kunehong hinahabol niya kanina. Sinabi ng kuneho na excited siyang makilala si Sanraku dahil siya ay sikat sa buong Rabituza. Hindi siya natakot na harapin ang Night Slayer ng mag-isa kahit hindi siya ganoon kalakas. At ang matindi pa rito ay tinamaan niya ng napakaraming critical hits ang unique monster at naiwasan ang mga atake nito sa kanya. Gusto niyang maging kagaya niya dahil para sa kanila, siya ang ihemplo ng tunay na Vorpal Rabbit. Ngunit sinabi ni Sanraku na hindi man lang niya nasugatan ang unique monster. Sinabi ng kuneho na dahil sobrang lakas nito. Isa itong Colossus at tinatawag rin na Night Emperor. At dahil nakaligtas ka, ito ay patunay na ikaw ay nasa ilalim ng proteksyon ng lumikha. Ang mga marka sa iyong katawan ay patunay na kinikilala ka ng Night Emperor na kanyang kapantay. Sinabi niyang kakaibang makipag-usap ang NPC. Siguro ay dahil ito sa epekto ng kanyang curse mark. Sinabi ng kuneho na gusto siyang makaharap ng kanilang pinuno. Sinabi niya na siya si Emul at sumunod lang siya sa kanya. Pumunta sila sa palasyo ng Rabituza. Namangha si Sanraku nang makita ang palasyo. Sinabi ni Emul na marami ng tao ang nakapunta sa Rabituza, ngunit siya ang unang taong nakabisita rito sa palasyo. Nagulat si Sanraku nang marinig ito. Sinabi niyang siya ay nag-alala nung magkaroon siya ng curse marks.
Ngunit dahil sa kanyang mataas na luck stats, ay nakakuha pa siya ng unique senaryo. Dinala siya ni Emul sa kanyang tatay at boss na rin. Nagulat siya sa makapangyarihang presensya nito at hindi nakapagsalita. Sinabi nitong sa wakas ay nakaharap na rin niya ang nakipagsabayan sa asong itim. Sinabi rin niyang karamihan ng tao ay nakakadismaya, mabuti na lang at may isa sa mga ito na merong potensyal. Humingi siya ng kaunting oras kay Sanraku at nagpakilala na siya si Visage, ang boss ng buong Rabituza. Lumipat ang eksena sa game shop, kung saan tila ba may hinahanap na naman si Ray. Nagulat siya kay Mana at sinabing naghahanap lang siya ng game na magandang pagpraktisan. Sinabi ni Mana na wala rito si Rakuzo dahil summer vacation na ngayon at malamang buong bakasyon siyang hindi lalabas. Tinanong ni Mana kung nagkita na ba sila sa laro. Si Mana ang nagsabi kay Ray na Sanraku ang pangalan na laging ginagamit ni Rakuzo. Sinabi ni Ray na ilang araw na niyang hinahanap si Sanraku sa area ng mga beginners, ngunit hindi pala ito dumaan sa unang bayan. Natawa si Mana, at sinabing ang mga player na kagaya ni Sanraku ay hindi gagawin ang mga normal na bagay na ginagawa ng mga pangkaraniwang players. Sinabi ni Mana na darating din ang araw na magkikita silang dalawa. At kapag nangyari yon ay aminin na niya ang kanyang tunay na nararamdaman. Nagulat na naman si Ray at namula ang pisngi. Lumipat ang eksena sa bahay ni Sanraku. Makikitang nagsasaliksik siya ng mga impormasyon tungkol sa unique senaryo sa Rabituza. Nalaman niyang kung makakapatay ka ng monster na mas mataas ang level sa'yo gamit ang Vorpal weapon, ay may espesyal na Vorpal bunny na magpapakita sa loob ng bayan, at imbitahin ka sa Rabituza. Kapag nakarating ka doon ay kailangan mong talunin ang boss monster na gumagambala sa kanilang bayan. At ang reward nito ay ang skill na Enchant Vorpal. Sinabi niyang iba ito sa natanggap niyang senaryo kahapon. Dahil hindi naman boss monster na mukhang ahas ang nakaharap niya kung hindi isang kuneho na mukhang leader ng Yakuza. Bumalik ang eksena kahapon nang makaharap niya si Visage, ang pinuno ng mga Vorpal Rabbit. Nakakatakot man ang presensya nito, ay tinanggap siya nito ng maayos at pinasalamatan sa pakikipaglaban niya sa Night Emperor. Pinuri din ito ang kanyang Vorpal Soul at sinabing meron siyang potensyal. Nung una ay nagtataka si Sanraku kung ano ito. Ngunit napagtanto niyang isa itong training quest, at ang unique scenario training ay maaring magbigay sa kanya ng magandang buff. Kaya tinanggap niyang magpasailalim kay Visage at tinawag niya itong Aniki. Nanlaki ang mata ng boss ng mga rabbit dahil ang ibig sabihin ng Aniki ay nakakatandang kapatid o isang gang leader. Natakot si Sanraku at sinabing nagbibiro lang siya. Hindi niya talaga sinasadyang sabihin ito at nadala lang siya sa sitwasyon dahil ang pinuno ng mga Vorpal Bunny ay mukhang leader ng Yakuza. Lumapit ito sa kanya, kaya inisip ni Sanraku na nagkamali siya ng sagot sa senaryo. Ngunit kabaliktaran ito ng kanyang iniisip dahil mas nagustuhan pa siya ni Visage. Tinanggap niya si Sanraku bilang kanyang apprentice at sinabing tawagin na lang siyang Vash. Nakahinga ng maluwag si Sanraku dahil pakiramdam niya kanina ay hahatulan na siya ng bitay. Tinawag ng pinuno si Emul at sinabing siya na ang bahalang gumabay kay Sanraku. Natuwa naman si Emul at sinabing ililibot niya si Sanraku sa palasyo. Ngunit sinabi ni Sanraku na matagal na siyang naka-online at gusto niya munang magpahinga. Nalungkot naman si Emul. Plano talaga ni Sanraku na lumabas muna sa game upang mag-research tungkol sa mga unique scenarios. Sinabi ni Emul na dadalhin na lang niya ito sa save point. Sinabi ni Visage na muntik na niyang makalimutang ibigay ito kay Sanraku. Nagulat si Sanraku dahil automatic niyang nasuot ang hinagis ni Visage. Habang nakasuot ito, kalahati lang ang experience na matatanggap ng user, ngunit mas malaki ng 2.5 beses ang makukuha niyang stat points kapag siya ay nag-level. Sinubukan niyang tanggalin ang equipment ngunit sinabi ni Visage na siya lang ang makakapagtanggal nito. Sinabi rin niyang kailangan niyang mas mahirapan upang mas lumakas. Sumakit ang ulo ni Sanraku dahil bukod sa restriksyon ng curse mark ay nadagdagan pa ito ngayon ng restriksyon ng collar. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Naisip ni Sanraku na kahit na kalahati lang ang kanyang makuhang experience, kung mas malaki naman ng 2.5 beses ang stat points na kanyang makukuha kada level, ay sobrang overpower nito sa endgame. Sa kanyang research wala man lang nagbanggit sa pangalan nila Visage at Emul. Wala rin sa forums ang palasyo ng Rabituza o ang equipment na kanyang nakuha. Naalala ni Sanraku na may usapan silang magkita ni Katsu. Sinabi niyang matagal na siyang hindi nakakapag-login sa Berserk Online. Ito ay isang fighting game na paboritong laruin ni Sanraku dati. Isa rin itong trash game na halos wala ng players.
Kaya ang mga players dito ay halos magkakakilala na. Sinabi ni Katsuo na si Sanraku ang nanalo sa kanilang huling duelo at kailangan niyang makabawi. Tinanong ni Sanraku kung ano ang rules. Sinabi ni Katsuo na kagaya pa rin ng dati na kahit ano ay pwede. Ipinakita ni Katsuo ang bagong glitch na kanyang natutunan habang abala si Sanraku sa Feria Chronicle. Tinawag niya itong Tentacles Glitch Attack. Lumaban si Sanraku at ginamit ang kanyang mabibilis na suntok. Sinabi ni Katsuo na gumagamit siya ng hack, ngunit bakit nakakasabay pa rin si Sanraku? Sinabi ni Sanraku na ang kanyang counter skill ay may 12 frames lang kaya madali niyang mabasa ang lahat ng atake ng kalaban. Nakita ng ibang players na may nangyayaring duelo. Nagulat sila nang makita na si Katsuo at Sanraku ito. Kaya tinawag pa niya ang ibang mga players. Silang dalawa ay sikat sa mga trash game players. Kalaunan ay tinamaan ni Katsuo si Sanraku at natalo niya ito. Sinabi ni Sanraku na siya ay kalawangin na dahil mga NPC lang ang kanyang nakakalaban nitong mga nakaraang araw. Iba pa rin talaga kapag kalaban ang tao na marunong mag-isip. Sinabi ni Katsuo na natanggap niya ang message ni Sanraku tungkol sa Shangri-La Frontier. Iniisip niya kung joke lang ba ito dahil naglalaro na siya ng dekalidad na game. Sinabi ni Sanraku na hindi niya ikakaila dahil sobrang nahook siya sa larong ito. Sinabi rin niya na may nalaman siya sa forums tungkol sa 7 malalakas na monsters ng Shangri-La. At kahit milyon-milyon na ang players ng game, 4 pa lang sa mga ito ang napangalanan nila. Tinanong naman ni Katsuo kung anong exciting doon. Sinabi ni Sanraku na simula nang mag-open ang server, ay wala pang nakakatalo sa kahit isa sa mga ito. Kamakailan ay nakalaban ko ang isa dito at masasabi kong halimaw ang lakas nito. Naiintindihan ko na kung bakit ka na-addict sa game. Hindi ako papayag hanggat hindi ako nakakapaghiganti sa halimaw na yon. Kailangan ko na rin sigurong maglaro ng Shangri-La. Tinanong ni Sanraku kung totoo ba ang sinasabi ni Katsuo. Sinabi ni Katsuo na dahil sa kanyang mga kwento ay naantig nito ang kanyang interes. Isa pa ay nag-quit na rin dito sa basurang game na ito ang aking mga kaibigan sa tunay na buhay. Sinabi ni Katsuo na may isa pa silang kakilalang naglalaro ng Shangri-La. Tinanong ni Sanraku kung sino ito. Hindi naman sinagot ni Katsuo ang tanong, at sinabi lang na pinadalhan na niya ito ng message na nagsasabing naglalaro na siya ng Shangri-La. Lumipat ang eksena at ipinakita ang isang babaeng nakikipaglaban sa isang grupo. Nagulat ito nang malaman na naglalaro na ng Shangri-La Frontier ang trash game hunter na si Sanraku. Walang kahirap-hirap niyang tinapos ang mga players sa kanyang harapan, at ipinakita na isa siyang player killer. Mukhang natutuwa siya na naglalaro na ng Shangri-La si Sanraku. Bumalik na si Sanraku sa pangalawang bayan. Natuwa siya sa skill ni Emul na kayang magsamo ng teleport. Sinabi ni Emul na basic lang ito sa kanya. Sobrang natuwa siya sa control at galaw ng karakter dito sa Shangri-La kumpara sa trash game na Berserk Online. Tinanong ni Emul kung bakit gustong lumabas agad ni Sanraku, gayong marami pa silang maaaring gawin sa loob ng Rabituza. Kagaya ng arena, training hall, at iba pa. Sinabi ni Sanraku na gusto pa niyang umikot sa Rabituza, ngunit dahil simula na ng bakasyon, gusto niyang makapunta agad sa pangatlong bayan, habang hindi pa ganun karami ang tao. Nabasa niya sa forums na siksikan na sa unang bayan. Dahil malapit lang sila rito. Kalaunan ay daragsain rin ito ng mga players. Bukod sa mahihirapan akong mag-login, ay magkakaroon din ng mga agawan sa mga monsters at mining spots. Nabalitaan rin niyang malaking syudad ang pangatlong bayan. Dahil matatagalan siya bago mag-level, dahil sa restriction ng unique scenario, mas gusto niyang manatili sa mas malaking bayan para mas marami siyang option sa kanyang mga gagawin. Sinabi ni Emul na susuportahan niya itong makapunta sa susunod na bayan, at nagpadala ng party request. Nagulat si Sanraku nang makita na pwede itong gawin ng NPC. Sinabi ni Emul na hindi siya makakabalik sa palasyo ng Rabituza kung wala ang kanyang teleport skill. Tinanggap ni Sanraku ang party, at nakita niyang mas mataas pa ang level at stats ni Emul sa kanya. Sinabi niyang dahil sa curse mark, ay nakuha niya ang unique scenario, at isa sa epekto nito ay naiba ang pakikipag-usap sa kanya ng mga NPC. Sinabi niya kay Emul na simula ngayon silang dalawa ay magka-partner na. Nakita ng dalawang babaeng player ang kuneho, at tinanong kung saan at paano niya nakuha ang pet na Vorpal Rabbit. Napaisip si Sanraku na baka malantad sa publiko na si Emul ay konektado sa isang unique senaryo. At dahil siya pa lang ang nakakaalam nito, gusto niya munang ilihim ito sa iba hanggat hindi pa niya ito natatapos. Kaya nagmadali siyang umalis at sinabing hindi totoo ang kuneho at isa lang itong puppet. Ngunit hindi naniwala ang mga babae at
kinuhaan sila ng picture upang itanong sa forums kung may nakakaalam kung paano gawin pet ang Vorpal Bunny. Kalaunan ay nakalabas sila ng bayan. Tinanong ni Emul kung ano ang susunod nilang gagawin. Sinabi ni Sanraku na gusto niyang ikumpirma ang epekto ng kanyang curse mark sa mga low-level monsters. Sakto naman na may nakita silang monster na pasugod sa kanila. Nang makita nito ang mga marka sa katawan ni Sanraku ay bigla itong natakot at tumakbo palayo. Hinabol ito ni Sanraku papunta sa isang balakid. At nang magbago ito ng direksyon ay tinira niya ang daraanan nito upang panandalian itong huminto at mabigyan siya ng pagkakataong umatake. Dahil siya ay tumatakbo ang kanyang atake ay mayroong momentum. At dahil sa momentum nagkaroon siya ng bonus damage at na-one-hit niya ang monster. Natuwa si Emul nang makita ang kanyang ginawa. Sinabi ni Sanraku na nakumpirma na niya ang kailangan niyang malaman, kaya didiretso na sila sa area boss. Nagulat si Emul sa plano ni Sanraku, ngunit malaki naman ang tiwala niya rito, kaya dumiretso na sila sa boss monster. Sinabi ni Sanraku na base sa map, ang area boss ay nasa paligid lang. Ngunit wala naman silang makita sa paligid kung hindi isang malawak lang na swamp. Naalala niya na habang papunta sila rito, ay tinanong niya si Emul kung may impormasyon ito tungkol sa area boss. Sinabi ni Emul na ang pangalan ng boss ay Mud Digger, at umaatake ito mula sa ilalim ng putik. Ngayon lang niya napagtanto na dehado sila sa boss monster kung dito sila maglalaban sa putikan. Sinabi ni Emul na nararamdaman niyang andito na ang area boss. Lumabas ito sa kanilang harapan. Sinabi ni Sanraku na sumakay si Emul sa kanya dahil limitado ang kanilang galaw sa putik. Nagulat si Sanraku nang makita ang boss monster at sinabing delikado ang kanilang sitwasyon. Kung gusto niyo pong maging updated sa susunod na episode, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.